kids! Isang mapagpalang araw sa inyo. Kamusta kayo? Nalangin ko ay walang nagkakasakit sa inyo at nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayong linggo, tayo ay may bago na namang matututunan sa ating Sunday School. Kaya tara, sabay-sabay nating buksan ang ating mga puso't isipan sa ating pakikinig at pag-aaral ngayong araw. Hello mga bata! So ayan, bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Kung ako'y mananalangin, pa ako'y di maglilikot, kamay ko'y titiklop, ulo ko'y yuyuko, at mata ko ay pipikit. Tingnan ko nga kung nakapikit sila. Ayan, very good. So ayan, manalangin na tayo. Jesus, maraming salamat po sa araw na ito na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Buksan niyo po ang aming mga puso at isipan sa aming Sunday School. Thank you po sa bagong umaga at bagong pag-asa. Amen! So, ayan. It's story time! So, bago ko pasimulan ang ating kwento ngayong araw, may mga itatanong muna ako sa inyo. Anong paborito mong bahagi ng iyong katawan? Or pwede nating sabihin sa ganitong tanong. Ano ang pinakamahalagang bahagi ng iyong katawan? Yung mahalaga. Yung mata mo ba? Yung bibig? Yung ilong? Yung utak? Puso? Kamay? Alin? O kung mawawalan ka naman ng isang bahagi ng iyong katawan, ano yung hahayaan mong okay lang na mawala sa'yo? Ibang mga kamay mo, okay lang. Yung paningin mo, yung mata mo. So, sa ating babasahing teksto, matutunghayan natin ang kahalagahan mo, kahalagahan ng isang parte na matatagpuan sa 1 Corinthians chapter 12 verses 12 to 31. At ang pamagat nito ay, tayo'y bahagi ng iisang katawan. Ang katawan ng tao ay binubuo ng maraming parte. Ito naman, di ba? Mata, ilong, bibig, dami niyan. Meron pa yung internal organs, yung nasa loob. Yung digestive system natin, yung puso, no? So, ang katawan ng tao ay binubuo ng maraming parte, ngunit iisa pa rin katawan. Ganoon din sa ating mga mananampalataya, na siyang iisang katawan na si Kristo. Tayong lahat, Hudyo man o hindi, alipin man o malaya, ay nabautismuhan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. At iisang espiritu rin ang tinanggap nating lahat. At ito ay si Jesus, ang Espiritu ni Jesus Christ, ang Holy Spirit. Ang katawan ay binubuo ng maraming parte at hindi ng iisang parte lamang. Kaya kung sasabihin ng paa, dahil hindi ako kamay, hindi ako parte ng katawan, hindi ito nangangahulugang hindi siya parte ng katawan. At kung sabihin naman ng tenga, dahil hindi ako mata, hindi ako parte ng katawan. Hindi rin ito nangangahulugang hindi siya parte ng katawan. Dahil kung ang buong katawan ay puro mata, imagine ninyo, paano ito makakarinig? Yan, kung mata lahat to, mata, makakarinig ka pa ba? At kung ang katawan ay puro lang tenga, paano ito makakaamoy? Imagine mo, tenga. Saan ka pa makakapang-amoy? Saan ka pa makakakita? Ngunit, nilikha ng Diyos ang ating katawan na may iba't ibang parte ayon sa kanyang nais. Di ba nga sobrang perfect ng pagka-create sa atin? Na imagine mo kung yung paa mo nasa taas, mga kamay mo nandito, di ba? Sobrang lahat ng ginawa ng Diyos ay may kahalagahan, no? Merong dahilan kung bakit nandito yung ilong, yung mata.
So kung ang katawan ay binubuo lamang ng iisang parte, matatawag ba itong katawan? Kung isa lang. Ang totoo ay ang katawan ay binubuo ng maraming parte, ngunit iisang katawan lamang ito. Kaya hindi maaaring sabihin ng mata sa kamay, hindi ka kailangan. At hindi rin masasabi ng ulo sa paa, hindi kita kailangan. Ang totoo, ang mga parte ng katawan na parang mahina ang siyang pangkailangan-kailangan. Ang mga parte ng katawan na sa tingin natin ay hindi gaanong mahalaga ay inaalagaan nating mabuti at ang mga parteng hindi maganda ay ating pinapaganda. Hindi na kailangang pagandahin ang parteng maganda na. Ganoon din nang isaayos ng Diyos ang ating katawan. Binigyan niya ng karangalan ang mga parteng ito, parteng hindi gaano marangal, upang hindi magkaroon ng pagkakahati-hati kundi pagmamalasakit sa isa't isa. Kaya kung nasaktan ang isang parte ng katawan, ang ibang parte ay nasaktan din. Parang sa pamilya lang. Part ka ng isang family, di ba? Marahil ikaw yung panganay, bunso, or gitna, at meron kang magulang. Kung masasaktan ka, masasaktan din ang iba. Ganun yun, kung mawawala ka, super malulungkot yung mga parents mo, yung mga kapatid mo. Kaya kung nasaktan ng isang parte ng katawan, ang ibang parte ay nasaktan din. At kung ang isang parte ay pinarangalan, ang ibang parte ay natutuwa rin. Kayong lahat ang bumubuo ng katawan ni Kristo, at ang bawat isa ay parte ng kanyang katawan. At sa katawang ito na walang iba kundi ang iglesia, naglagay ang Diyos ng mga sumusunod. Una, may mga apostol. Pangalawa, mga propeta. Pangatlo, mga guro. Naglagay din siya ng mga gumagawa ng himala, mga nagpapagaling ng mga may sakit, mga matulungin, mga tagapangasiwa. Yun pala na pagiging matulungin pa lang may parte ka ng ginagawa. At mga nagsasalita sa iba't ibang wika na hindi nila natutunan. Alam naman natin na hindi lahat ay apostol, hindi lahat ay propeta o guro, hindi lahat ay may kapangyarihang gumawa ng himala, magpagaling ng mga may sakit, magkakapagsalita sa iba't ibang wika na hindi nila natutunan o magpaliwanag nito. Ngunit sikapin ninyong makamtan ang mas mahalagang mga kaloob. At ngayon, ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. May dahilan kung bakit ikaw ay nandito sa mundo. May nakatakdang gawain para sa iyo na dapat mong gampanan. Kaya, binigyan tayo ng Diyos ng kani-kaniyang mga talento at regalo upang ating gamitin sa paglilingkod sa Kanya at sa ating mga kapwa. Parte ka ng iyong pamilya at ng iglesia. Ikaw ay kailangan. Ikaw ay mahalaga. Marami ang malulungkot at mahihirapan kapag ikaw ay nawala. Kaya tandaan mo, ikaw ay may kakayanan, ikaw ay kailangan, at ikaw ay mahalaga dito sa mundo. Hello mga bata! So ayan, dako naman tayo sa ating memory verse. Ang memory verse natin ay matatagpuan sa 1 Peter chapter 4 verse 10. At ito ang sabi, you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace. So yan mga bata, sinasabi na dapat nating gamitin ang regalong natatanggap natin na bigay ng Panginoon sa mabuting gawain at bilang tapat na katiwala sa Kanya. So ayan mga bata, huwag nating kakalimutan ang memory verse na to at lagi nating tatandaan. Okay ba yan? So ayan, ulitin natin. 1 Peter chapter 4 verse 10. You should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace. So, ayan, ulitin natin. 1 Peter chapter 4 verse 10. You should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace. So, ayan, tatandaan natin itong memory verse na ito mga bata ha. Paalam!
we could, we would fill our hands with all the wonderful things you give us. Then we'd lift them up and give them back to you.